channel. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pakipindot na din ang bell button para mag-notify ka sa mga bagong videos na i-upload natin. Salamat sa suporta. God bless! So welcome back guys sa ating channel at ngayon pag-uusapan natin yung mga top trending stocks sa PSE. So unahin na natin si EBS. So for this one, so syempre trending to no, sa mga social media sites, Twitter, Instagram, sa Facebook, Instagram at sa iba pa no. So ano ba yung mangyayari dito kay ABS? So for now kasi suspended Sa opinion ko guys, malilift lang yung kanyang trading suspension pagka na rin yun na guys yung kanyang franchise. But for now, okay, wala tayong magagawa rito no, kasi hindi tayo pwedeng makapagbenta and at the same time hindi rin tayo pwedeng makabili. So for this one, ang pwede natin gawin dito is maghintay kung ano yung magiging resulta about dun sa kanyang franchise renewal. Meanwhile, sa kalaban niya guys dito, talagang kalaban no. So dito kay GMA guys, kung titignan natin, so let's see yung kanyang RSI ano. So for this one kasi overbought na. So eto, first, second, third. So marami to no. Ito pa. Ayan. And kung pagbabasihan natin yung price action niya guys, is hindi maganda no. So bakit hindi maganda guys? So nag-close kahapon 4.76 pesos. Then nag-open kanina guys at 7.15 pesos. Then kung titignan natin, bearish no. So mahabang red candle. Then meron siyang gap up. Ayan. So, around 4.8 pesos to 5.66 pesos. So, delikado guys kung kayo ay sasabay rito. And at the same time kasi, kung titignan natin yung percent rally niya is umabot ng 50%. And kung i-zoom natin yan, so based dito sa kanyang price history, so we have a 200-day moving average here, ano? Kaya para ma-filter out natin yung kanyang galawan. Based dito guys, kung titingnan natin is mahilig sa fake out si GMA no, since no November 2012 dito guys sa part na to. So bearish pa rin siya hanggang ngayon ano. So first is here, so lumagpas sa 200-day moving average but hindi na sustain ano at bumalik rin. So same din nung sa 2014, 2015, so dalawang beses pa siya nakabalik rito no, 2016, 2017, 2018, 2019 at ngayon guys is 2020. So every year guys is nababasag niya yung kanyang 200-day moving average. But take note guys, nagiging fake out no once na siya ay nagte-trade above the 200 moving average. So yung support natin dito kay GMA is nasa 5.5 pesos. Ayan. Ingat na lang guys kasi delikadong sabayan to no. Especially yung gap up pattern natin is masyadong malaki yung range. So, delikado yan guys. So, yung support natin is nasa 5.5 pesos. Next natin is MPI. So, for this one, ayan, nakabuelo na siya dito. But take note guys, pagka kasi MACD is laging indicator to, no? Kaya hindi reliable. Then yung RSI natin, ayan, so nagkaroon na siya ng pullback sa part na to. Then i-check natin sa kanyang price action kung ano talaga yung ginagalaw ni MPI. So we have support sa 2.78 or 2.8 pesos and yung ating second support is nasa 2.61 pesos. At kung titingnan natin guys is nag-close ano, malapit doon sa ating first support. So ayan guys, bakit nga ba na-reject? So sa part na to, kung titingnan natin kasi meron tayong downtrend channel ano, or meron tayong trend line dito which serves as resistance. So ito yung first, second, third at fourth. So, kung titingnan natin, talagang marireject siya ron, ano? Based na rin dito sa ating 100-day moving average. Since siya ay malapit ron. So, kung kayo ay aabang, mas conservative or much better kung sa may second support. Around 2.6 pesos. And at the same time, meron tayong uptrend channel dito, no? So, ito yung first. So, meron tayong support. First, second, and third. Ayan. Much better guys kung kayo ay aabang around 2.6 pesos. But don't forget to set your stop loss ano. So bakit? Kasi nasa downtrend channel pa tayo. Hanggat hindi nababasag guys yung ating trend line, still bearish pa rin tayo.
kay MPI. Kay dito naman guys, kung titignan natin si MACD, ayan, so nagiging bearish na siya, no? Nagkakaroon na ng bearish crossover sa part na to. Then sa kanyang RSI, still sideways. Kung titignan natin, so series of lower highs. So eto yung first, second, at third. And still nasa sideways movement pa tayo kay dito, no? Kaya hindi pa confirm na talagang siya ay bearish. So bakit natin nasabing hindi pa confirmed na bearish pa siya? Kasi nasa pennant pattern pa siya. At kung titingnan natin kung mag-hold to sa kanyang support, ayan guys, we have a support here, first, second, third, and fourth, ano? So kung mag-hold dyan guys, still there's a possibility na magkaroon pa tayo ng breakout sa taas. And meron tayong 100-day moving average dito. So there's a possibility na mahit pa natin yun kung siya ay magkakaroon ng rally sa taas. Ayan, around 2.5 pesos. But mas conservative guys kung kayo ay aabang around 2 pesos. So yung kasi yung ating first support. Then yung next support na natin is around 1.8 pesos. Next natin is MWC. So sa part na to, kung titignan natin is nagkaroon na siya ng higher high sa part na to, no? So ito yung first high, tapos nagkaroon na siya ng breakout. So inuulit natin guys, hindi pwedeng puro MACD lang yung gagamitin natin, ano? Kasi nga laging indicator to. Much better kung sa price action tayo magbe-base, ano? So confluence na lang tong mga indicators na to. Then sa kanyang RSI, kung titignan natin, still struggling pa rin to sa taas, ano? So nasa resistance na siya. So ito yung first, second, and third. Since wala pa naman tayong confirmation na breakout, no, kasi nasa resistance pa siya, still there's a possibility na magkaroon pa to ng pullback or consolidation na tinatawag. Then sa price action, kung titignan natin, ano, so sideways to guys, si MWC. So meron tayong trend line dito, so uptrend to, no? Ito yung first support, second support, at kung hindi mag-hold guys sa ating first support sa ating horizontal, so meron tayo dito, no? First, second, third, fourth, 5th, and 6th. Kung hindi mag-hold guys dito, there's a possibility na mahulog tayo rito around 10 pesos, no, sa part na to. But kung titingnan natin, ano nga ba yung mga scenarios na pwede natin tingnan dito kay MWC? So we have two, ano? So yung first natin, kung mag-hold guys dito sa ating horizontal, so syempre assume natin na magre-retest to dito sa kanyang trend line sa taas, ano? So retest, tapos pullback, tapos breakout, no? And there's a possibility nga kung hindi nga mag-hold sa may support. So syempre ang second scenario natin is retest, then ayan, malalaglag dito sa ating trend line, tapos magre-retest ulit, pullback, then breakout, no? Ayan guys. So ganyan guys yung nakikita natin kay MWC. But take note guys, hanggat hindi nababasag yung ating trend line sa taas, still magiging bearish tayo, no? So from here sa ating trend line, so we have first, second, third, and fourth. So there's a possibility na mag-retest nga tayo dito sa trend line na to. At hanggat hindi nababasag yan guys yung kanyang resistance, so magiging bearish nga tayo. So next natin is tech. So for this one sa kanyang MACD, so nag-flip na, no? Bearish crossover. So ano yung i-assume natin dito? So let's say i-assume na natin na siya ay bearish, ano, for short term. Then tingnan natin yung kanyang RSI. So series of lower high sa part na to sa bearish. So first, lower high, second, third, and fourth. So bearish to guys. Then sa price action, mako-confirm natin na siya ay bearish. So bakit? Kasi gumamit tayo ng 200-day moving average, which is the green line, ano? Kung titignan natin, series of retest, but still nare-reject pa rin guys. So ito yung first, second, third, fourth, fifth, and sixth. So ang first support natin dito is around here sa part na to, no? At kung titingnan natin kasi, parang descending triangle na to, no? Which is bearish. Once guys na mabasag to,
yung kanyang support around sa 8.25 pesos. So magiging bearish na talaga tayo dito. Then kung titingnan natin kasi, don't forget so we have two gaps here, gap up. So ito yung first and second. So pagka hindi nag-hold sa may support, so dito na tayo aabang sa mga gap up niya na hindi pa na-filled. So around 7 pesos yung isa naman is around 6 pesos. But kung mag-hold dito guys, there's a possibility na mag-breakout na dito, So breakout, tapos pullback, tapos ayan, price rally. Next natin is AC. So for MACD, still pa rin to, bullish pa rin kasi hindi pa naman nag-flip guys, Pero guys, take note, si MACD is lagging indicator. Kaya dapat meron tayong confluence with the other indicators. And sa RSI natin, so nagkaroon na ng consolidation sa part na to, Ayan, nag-flip na yung kanyang RSI sa baba. Then sa price action, kung titignan natin, still struggling pa rin to, sa kanyang first resistance around 650 pesos. Si AC is sideways for now at yung ating support is nasa 600 pesos. Once guys na mabasag niya yung kanyang first resistance, so meron pa tayong inaabangan na moving average, which acts as a resistance din around 670 pesos. Ngayon guys, meron din tayong trend line dito. So, ito yung first, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh, So, yung target natin dito for the retest is around 680 pesos. Once, guys, na mabasag tong resistance natin, and at the same time, yung trend line natin is magiging bullish tayo kay AC. So, syempre, undecided pa tayo kasi hindi pa siya nagre-retest dun sa kanyang trend line. So there's a possibility kung mag-breakout, so syempre magre-retest dito sa trend line, pullback, tapos retest ulit, and there's a possibility na mag-breakout na siya. But kung hindi guys, so ito yung second scenario natin, So retest, tapos pullback, retest ulit, tapos ayun na, malalaglag na siya dun sa kanyang second support. So yun guys yung magiging bearish scenario natin dito kay AC. So next naman natin is si Now. So for this one, so sa price action na lang muna tayo titingin dito, At kung titignan natin, nagkakaroon siya ng formation na bullish. So bakit naging bullish guys? So we have a cup with handle pattern. Para ma-confirm natin na siya ay talagang bullish, dapat is mabasag na yung dalawang resistance niya, So yung first resistance natin is around 1.93 pesos and yung second resistance natin is nag-converge dun sa ating 100-day moving average, which is around 2 pesos. Ayan. So, mako-confirm lang natin na siya talaga ay bullish kung siya ay makakapanik dito sa 2 pesos per share. But for now, kung titignan natin, nasa resistance na. Kaya kung kayo ay bibili guys, hindi idea. So, syempre, sa support tayo bibili. Yung first support natin is nasa 1.73 pesos. Around here guys. And last guys, si Jollibee. So, for this one kay MACD, so nagko-converge na, Pagka sinabi guys na nagko-converge, meaning nun is nagdidikit. Nagdidikit na guys si blue line at red line. So sa part na to, once na magdikit to at mag-cross, meaning bearish, bearish crossover guys. RSI, so we have series of lower high sa part na to, So we have first and second. At kung titingnan natin, so eto is double bottom pattern, Kung mag-hold guys. So sa part na to, ayan. So once na mag-hold dyan guys, there's a possibility pa na magkaroon tayo ng breakout sa taas. But kung hindi mag-hold sa kanyang support, is magiging bearish tayo kay Jollibee. Then sa price action niya kasi, kung titingnan natin is pennant pattern, So we have series of higher lows and lower highs sa part na to. So pagka ganito yung pattern natin, pennant pattern, which is sideways kung titingnan natin, hindi pa confirm na bullish to. At hindi rin confirm na magiging bearish to, So unless na lang na kung saan siya mababasag. So sa part na to, since nasa support, so ito yung first, Ito yung first, second, at third. Kung mag-hold dyan guys sa ating support,
there's a possibility na magkakaroon tayo ng breakout sa taas. But kung hindi mag-hold guys, so I think mapupunta tayo dito sa ating first horizontal support around 133 pesos. Kung titingnan natin kasi guys, gumamit tayo ng 100-day moving average. So kung magkakaroon ng breakout guys, ayan, pwede natin i-target tong trend line natin sa part na to, no? So ito yung first, second, third, fourth, and fifth. So, pwede hanggang 170 pesos. Ayun, pwede nating ma-reach yun guys, no? Based dito sa ating trend line. Ayan. So, yun lang siguro guys for now. Happy watching at see you sa next video. Bye-bye.